Kagawaran ng Energy, DOE, ay inendorso ang local manufacturing of floaters for a large-scale floating solar project on Laguna Lake. Ang SunAsia Energy ay nakikipagtulungan sa Thyssen Industries at Sungrow upang mabuo ang proyektong ito, na inaasahan na maging isa sa pinakamalaking floating solar facilities sa mundo. Ang proyekto ay naglalayong mag-ambag ng malaki sa mga renewable energy goals ng Pilipinas. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Department of Energy, DOE, ay inendorso ang local manufacturing of floaters for what is touted to become the largest floating solar project in the world. Ang SunAsia Energy Partners kasama ang Thyssen Industries at global technology firm Sungrow. Ang bagong itinalagang kalihim ng energy na si Sharon Garin ay nakasaksi sa pag-sign ng kasunduan sa supply sa pagitan ng Sungrow na nakabase sa China at local plastic manufacturer na Thyssen Industries. Ang pag-sign ng kasunduan sa supply sa pagitan ng Sungrow at Thyssen Industries ay isang milestone sa paglalakbay ng decarbonization ng bansa. Pinapahiwatig nito ang aming kahandaan na mamuno sa isang hinaharap na may malinaw na footprint sa pagbabago at development ng industriya. Sa ilalim ng pakikitungo, ang Thyssen Industries ay magtatayo ng isang dedicated production line to manufacture high-density polyethylene, HDPE, floaters, mounting structures for solar panels, na ma-deploy sa proyekto ng Laguna Lake ng SunAsia Energy. Si Sungrow, isang nangungunang global provider ng teknolohiya na headquartered sa Hefei, China, ay mayroong pag-install ng gigawatt scale ng mga floating solar system sa buong Asia at Europa. The firm vetted Thyssen Industries to meet the technical and logistical demands of the Laguna Lake development. Ang mga floaters na gawa sa HDPE ay idinisenyo upang matiis ang malakas na hangin at malakas na pag-ulan, na ginagawang angkop para sa pag-deploy sa buong katawan ng mga bagyo. Ang SunAsia Energy CEO na si Tetchi Capelan ay nagpahayag ng pangmatagalang pangitain ng kumpanya. Ang SunAsia Energy ay nananatiling nakatuon upang sumulong at manatili sa kurso kasama ang misyon nito upang ma-decarbonize ang sistema ng kuryente sa bansa. Samantala, kinumpirma ng Department of Energy, DOE, noong Martes na ang mga operasyon ng pagdrilling para sa Malampaya Phase 4 na proyekto ay nasa buong panahon na may layunin na tiyakin ang seguridad ng energy. Sinabi ng Energy Secretary Sharon Garin na ang proyekto ay nagsasangkot sa pagbabarena ng 3 new wells Camago 3 Malampaya East 1, at Bagong Pag-asawan. Sinabi ng Department of Energy, DOE, na ang Malampaya Phase 4 drilling program ay inaasahang makumplito sa loob ng taon upang matukoy ang lawak ng natitirang mga mapagkukunan ng gas sa larangan. Ang $873 milyong proyekto ng drilling upang mapalawak ang buhay ng larangan ng gas ng Malampaya sa offshore Palawan, ay gumagalaw ng buong sisikap ng maaga at sa pagsubaybay sa taong ito, sinabi ng Department of Energy, DOE. Sabi ni Energy Secretary Sharon Garin sa isang pakikipanayam, na itinampok ang pag-optimize ng DOE tungkol sa development na ito. Aniya na sa loob ng taon, malalaman natin kung mayroong gas o anumang mapagkukunan doon. Aniya pa, ito ay isang sugal para sa bansa at para sa kumpanya. Ngunit kami ay umaasa, dahil ang mga pag-aaral ng geologic ay nagpapakita na may potensyal sa mga lugar na iyon. Binisita ni Garin ang site ng Palawan Drill ng Palawan noong Hunyo, sa oras para sa pagdating ng Noble Viking Drill Ship, na nilagdaan ang pagsisimula ng mga operasyon sa pagbabarena sa ilalim ng proyekto ng Malampaya Phase 4, MP4.
Ang lahat ng mga development ng pagdrilling ay inaasahan para makumplito sa November sa taong ito, sinabi ng DOE Energy Resources Development Bureau Assistant Director Demujan Antiporda. Idinagdag ni Antiporda na ang pagdrilling ng Camago 3 ay inaasahang natapos sa susunod na buwan o unang bahagi ng Agosto. Ang MP4, isa sa largest flowing na pamumuhunan ng energy sa bansa sa loob ng isang dekada, ay naglalayong pahabain ang buhay ng produksyon ng Malampaya Deepwater Gas to Power Project at maghatid ng isang bagong supply ng gas sa pamamagitan ng 2026. Ang larangan ng gas ng Malampaya ang una at tanging mapagkukunan ng indigenous gas, na pinamamahalaan ng Service Contract 38, nagbibigay ito ng halos 20% ng mga pangangailangan sa kuryente ng Luzon. Ang rason na pinangunahan ng Prime Energy Resources Development at mga kasosyo nito, UC38 LLC, PNOC Exploration Corporation at Prime Oil and Gas Incorporated, ay nagpapatakbo ng kontrata, na pinalawak hanggang February 2039. Ang larangan ng gas ng Malampaya ay naging pangunahing tagapagtustos ng likas na gas sa Luzon mula nang magsimula ito ng operasyon noong 2001, pinapagana nito ang mga bahay, ospital, at mga paaralan, ngunit ang pagtanggi ng mga reserba ay nag-udyok sa mga pagsisikap ng gobyerno na palawakin ang buhay nito at etap ang mga bagong wells upang matiyak ang abot kaya at matatag na kuryente. Inaasahang makakatulong ang pag-unlad ng Phase 4 na magpapatatag ng mga gastos sa kuryente habang pinupuno ang pangmatagalang layunin ng gobyerno na madagdagan ang mababagong paggamit ng energy sa buong bansa.